Umuwi na ba ang Rochelle? Wala na ba ang Rochelle? Di pa po. Not officially. So yan guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Saan man po kayo naroon ay mag-iingat po palagi. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and muli tayo nagbabalik para magbigay na naman po ng sarili nating opinion or kuro-kuro tungkol nga po sa nangyayari sa community ng isang dating part din po ng Kalingap po na walang iba kundi ang Rochelle dahil kung mababasa natin ang kanilang mga post ay pareho na silang namaalam sa kanilang community, sa Rochelle community po And ano nga ba naging dahilan? Anong naging dahilan ni Rachel kung bakit siya namaalam? And ganon din kay Dodong. Ano ba ang dahilan kung bakit sumang-ayon din siya at namaalam din? And ano ba mga talagang dahilan nila, aalamin po natin at yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. And gaano na rin ba katagal ang problema nilang ito po, And of course, eto na nga at nagsalita na rin si Kuya Val. Siyempre, concerned din siya po, at hindi siya kumbinsido, guys, na talagang officially ay wala ng Rochelle. Siyempre, concerned siya dyan dahil nabuo ang Rochelle sa Kalingap po, hanggang sa nagkaroon ng paghihiwalay ng community para mabigyan ng ng sarili itong Rochelle po. So yan guys, and of course bago tayo tumuloy today, wag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap po na suportahan. And sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang at Eto Vlogs and Kalingap Rob. And so guys, tamsak muna at tayo ay dire-diretso na. So let's go. Cause I don't give a fuck what you say. Anong balita? Anong update? Umuwi na ba ang Rochelle? Wala na ba ang Rochelle? Di pa po. Not officially. So yan guys, at nabanggit ka ni Kuya Val, na not officially, ay syempre, maaring may alam siya or pwedeng nakausap din niya siguro si Dodong bilang isang pamangkin po niya, And siguro lang kung hindi na tapat na, dito kasi guys sa video ni Kuya Val, ay kararating lang nila dyan sa first day nila sa Hong Kong po, para magbakasyon. And siguro kung nandito lang sa Pilipinas, baka siguro nakagawa kagad siya ng way. Baka pwedeng pag-ayusin, di ba? Kailangan i-save kasi nakakapanghinayang na naman ang Rochelle. At tandaan nila rin naman natin nagmahal dyan. Isa at mismo ang inyong likod guys, isa yan sa mga pinag-umpisahan ko na nareaksyonan dito sa Kalingap po, way back 3 years ago. And ito po, yung title ng reaction ko before. So yan. So, tuloy po natin dito guys. Ha? Opo, hindi pa hiwalay. Nagbakasyon lang muna ang ating Dodong Roel. Alam mo na, siyempre, family first. May sakit po ang mama ni Dodong Roel po, may sakit, Yun. napagaling. Focus muna po sa pamilya. Focus muna sa family. Hindi pa hiwalay. Ay naman. Hindi pa po hiwalay. Mga nagmamahal kay Dodong Roel at kay Rachelle, huwag kayong mag-alala. Or ma-discourage, madismaya. Not officially hiwalay ang Dodong Roel at si Rachelle. Nagpapahinga lang po muna. Asahan nyo po mga ilang araw lang, ilang linggo lang, babalik uli yan. Ha? Babalik po uli yan mga kaibigan.
Hindi pwedeng maghiwalay yan. Maglilimang taon na po sila. Oo, mag-5 years na po ang Rochelle. Bakit maghihiwalay? Ha? Hindi po maghihiwalay yan. Hindi po maghihiwalay yan. Nagpapahinga lang po. Space. At alam, Yan guys, napaka-importante nung sinabi ni Kuya Bal na yun, no? Nagpapahinga at kailangan ng space. Yan ay isang solusyon para maging maayos ang lahat. Kailangan ng space. Pagka po mataas ang pressure, hindi pwedeng sagupain yung pressure na yun. So, kailangan talaga magbigay ng space para magkaroon ng panahon silang dalawa po. Both parties magkaroon sila ng panahon para i-analyze yung kanilang kanya-kanyang sarili. Kung tama ba yung kanilang naging desisyon or yung desisyon ba na yun na kanilang ginawa na paghihiwalay ay sapat ba kumpara sa kanilang matagal na pinagsamahan at pagmamahalan. Ganun-ganun na lang ba? So, yung kailangan talaga ng space, guys. So, tuloy po natin to. muna si Dodong Roel ay focus muna sa family. Dahil yung mama niya ay may sakit. Tapos, nagpapagawa ng mansyon Grabe. sa probinsya. Kaya yun muna po. Wala pa siyang time na pupunta ng daet para dalawin ang kanyang iniirog. Mhm. Yan po ay tampo-tampo lang po yan. Not Pwede. officially. Kung makita nyo po na si Roel ay mayroong ibang babae at may ibang kasintahan, yun, pwede nyo sabihin. Or kung makita nyo po na si Rachel ay may ibang jowa, pwede nyo sabihin na mayroon na. Anong So, yun guys, balita, no? Luarte? So, yun guys po, ang ni Kuya Bal, no? Ang kanyang sariling opinion or pag-analyze po sa nangyayari sa Rochelle ay hindi pa officially na hiwalay talaga and napaka-normal sa bawat relasyon ang magkaroon po ng problema dahil ang problema kakaibat na po yan sa ating buhay po. Pag hindi na nakakaramdam ng problema, matakot na po kayo kasi hindi na normal. So yan po guys, and ako hoping din ako na magiging maayos pa ito. Actually, meron ako mamaya i-analyze po natin yung kanilang mga messages po. And doon ay nakikita akong chance na talagang pwede pa silang magkabalikan anytime. Nagugustuhin po nila. Sarili nilang desisyon yan. So yan po guys. So yan naman po ang opinion ni Kuya Bal. So mapunta naman po tayo dun sa messages ng bawat isa kay Roel at kay Langga po. So let's go. So yan guys. So babasahin ko lang po yung post ni Rachel. So, ito guys ang kanyang pagkakasabi. To all Rochelle supporters, yan. Ayoko pong paasahin pa kayo. Ang daming beses kong pinag-isipan ito. Pero, siguro, ito na yung time para malaman po ninyo. Ibig sabihin guys ay hindi po ito bago. Kumbaga hindi natin masasabi kung gaano nakatagal ito, pero ang sigurado lang dito ay hindi ito biglaan na pangyayari. So, tuloy po natin. Ayoko din pong paasahin pa namin kayo. At kung walang magsasalita ng una, ako na lang po. So, siya yung nagpusa po, si Rachel po nagpusa, na unang ipaalam sa community po nila ang talagang nangyayari sa kanila ni Dogdong. Maaaring tinago po nila ito. Siguro kaya itinago dahil maaaring binigyan nila ng chance sa kanilang sarili para masettle ang lahat. Pero ito, tuloy po natin. Hindi ko po kayang sikmurain na paasahin kayo
na magiging okay pa ang lahat. So, sa tono ng kanyang pananalita dito, ay parang wala ng chance po, ano? So, yan. Sorry po kung naging mahina ako. Yan. Dahil kung patuloy po naming itatago ito sa inyo, pare-pareho po tayong hindi makakausad sa pansarili nating buhay. So, yun na nga, no? Tinago nga po talaga, guys. Pinilit kong intindihin naman lahat. Kaya lang, may hangganan din po. And for your information, wala pong third party na involved. So, yun, walang third party. So, yun guys, ano ba yung mga nagiging common problems ng magkasintahan or magkarelasyon, mag-asawa para magkaroon ng malaking problema at mahantong po sa paghihiwalayan? Sa aking sariling paniniwala guys at sariling opinion, meron po akong tatlong naiisip na dahilan po dito, pera, third party, and pamilya. Yan po guys, and wala po binanggit doon si Rachel na problema sila sa pera kasi imposible, parehong kumikita yan, malakas kumita sila pareho. Wala ring third party. So yan guys. And isang paniniwala ko dyan is pamilya. So lahat naman po tayo guys, no, na may asawa na or may girlfriend, boyfriend, ay talagang isa yan sa ating pinakakaingat-ingatan na pagka pumasok na yung involvement ng, sabihin na natin, kanya-kanyang pamilya, ay talagang magkakaroon po ito ng pressure. Kasi bakit pa tayo napipressure pagka pumasok na yung isang pamilya? Dahil ang pamilya po guys ay importante din sa ating buhay. So, doon tayo malilito ngayon kung sino talaga ang uunahin natin or igagalang natin or susundin natin. Yung pamilya ba natin o yung ating karelasyon or minamahal na asawa, boyfriend, or girlfriend. Yun. Yan ay sarili ko lang na opinion guys. And wala po akong itinuturo dito kung meron man pong totoong involved sa family at hindi natin alam kung kaninong pamilya yan, ay yun, magkakaroon talaga ng effect. So yun guys, so tapusin lang po natin itong post ni Rachel po, So walang third party, Sadyang napagod lang po. So napagod talaga siya, guys. So napagod siya. Long story. Personal na po namin yun. Yan. No bashing please. Of course, andito tayo para hindi i-bash ang Rochelle. Andito tayo dahil concerned din po tayo guys. Isa rin ito sa minahal natin before na love team na created by Kalingap Rab po, sa Kalingap, sa Team Kalingap. So yan guys. Kaya andito tayo. Mag-share lang naman po tayo ng sarili nating opinion and baka may makita po tayong solusyon. So yan. And once again mga kalangga, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa aming dalawa. Maintindihan ko po kung hindi nyo na ako susuportahan, pero sobra-sobra po ang pasasalamat ko dahil naging part ako ng community na ito. Mag-iingat po kayo palagi at lalo ka na, Roel. So, grabe guys, no? Ang, kung talagang pakikiramdaman mo itong post ni Rachel, ay talagang mahal. Mahal pa niya. Mahal na mahal niya si Roel. And concern na concern siya kay Roel, no? Meron lang talagang hindi natin matumbok na diretso kasi kahit may iniisip tayo na naging direct na dahilan po ito, hindi naman natin na-confirm kasi ang layo po natin, no? Kumbaga nasa Bicol po sila, andito tayo sa Manila kasi may mga pangyayari yan guys na hanggang sa napapanood lang natin sa video, sa mga uploads po nila, doon lang tayo nagbe-base at sa mga post nila, no? Hindi natin alam or hindi natin nakikita yung totoong pangyayari off-cam. Pagka po hindi naka-video, hindi na po natin alam yun. So, kung ano man yung kanilang desisyon
ay igagalang po natin yan guys. Ang ano lang po natin dito is baka makakita tayo ng solusyon, makapag-share ng ating sariling opinion. So yun guys. So ito na. Rochelle is officially signing off. So yun po guys, no? So ang talagang naging problema ni Rachel dito is napagod siya. Kung ano man dahilan ng na bakit napagod siya ay sa kanila na rin po yun guys. Kagaya ng sinabi ko, kahit may nararamdaman din tayo, kung ano man po yung ikinapagod niya, ay sarili na lang po nila yun. So yan guys, so tingnan naman po natin yung sagot ni yung post naman kasi nauna nag-post si Rachel, and then afterwards, nagkaroon din ng post si Dodong Roel sa kanyang Instagram. So yun naman po ang ating susubukang i-analyze. So yun guys, so yun. So yan guys, no, dito naman po tayo sa part ni Roel kung ano naman po yung kanyang post. So ito, papasahin po natin at baka may makita din tayong reason sa kanyang pagpapaalam po. So yan, minahal kita sa paraang alam ko. Grabe. Buo, totoo, at walang halong biro. Hindi, no? Pero may mga bagay na hindi ko na kontrolado. Ano ba yung mga bagay-bagay na hindi na kayang i-control ng isang side po ng magkasintahan? Yan po yung naiisip ko kanina pa na ang hindi kayang i-control ni Roel, maaring pamilya ng kanyang kasintahan kasi mahirap i-control yan guys. Kumbaga off limits tayo dyan. Kapag kinontrol natin yan, delikado yan. So ito, tuloy po natin. May mga pag-ibig talagang dumarating, hindi para magtagal, kundi para magturo. Ang lalim ng pananalita ni Roel, pero naintindihan po natin guys, no? Ito ulitin natin yung part na yon. May mga pag-ibig talagang dumarating hindi para magtagal, kundi para magturo kung paano magmahal at kung paano magpaubaya. Yun, grabe, matindi. Ito pa, love shouldn't have to fight against constant opinions. Ayun, isa yun sa ating nakikita na reason na nabanggit dito ni Dodong Roel. Yung constant opinions ay nanggagaling po yan sa tabi-tabi po nila, Hindi naman ito pwedeng, hindi ako naniniwala guys na maapektuhan sila pagdating sa mga bashers, kasi bashers kahit saan, andyan lang yung mga yan, and hindi, may effect pero hindi ganun kalaki. Kumbaga mahirap sirain ang isang nagmamahalan kung bashers lang ang dahilan po, So kagaya ng nabanggit ko kanina na pinaniniwalaan ko na tatlong dahilan para makasira ng isang relasyon ay pera, third party, and familia. So yun, hindi naman kasama doon, walang nabanggit si Rachel na pera, kasi marami silang pera. Wala ring third party, sabi ni Rachel. So, isa sa pinaniniwalaan ko na involved is yung family. So, ituloy po natin dito, No matter how real and sincere our feelings were, grabe, the noise around us slowly pulled us apart. So yun guys, yung noise, kumbaga yun yung mga opinion sa paligid po nila, nakapalibot sa kanila, ay unti-unting hinahatak sila para maghiwalay. So yun po yung side naman po ni Roel po, So, kumbaga tumutugma pa rin sa ating sariling opinion at pag-analyze po, So, tuloy po natin.
Sometimes love is strong, but not strong enough to survive when everyone else keeps getting in between. So yan na. Yan na guys. No? Masasabi mang matindi ang pagmamahalan. Kumbaga pero kapag ka may talagang palaging namamagitan or sabihin na natin sa madaling salita, may nakikialam, ay talagang hindi magbubunga ng hindi maganda po, lalong-lalo na kapag silang dalawa ay nagpa-apekto na, silang dalawa. Sa kanila naman po yan kung sarili lang nila ang iintindihin nila, maaring hindi mangyayari ito, kaya lang mahirap din talagang gawin yon na sarili lang ang iintindihin kasi yung respeto mo sa pamilya niya at respeto niya sa pamilya mo ay nandun palagi So kung may mga namamagitan, yun yung talagang alam nyo na kung anong ibig sabihin nun guys. At wala tayong ituturo dito na kung sino man kapamilya po nila At hindi ko rin sure kung kapamilya ba ni or ni Basta sa sarili ko lang pag-a-analyze ay yun ang tinutumbok ni Dodong Roel dito. Ulitin po natin yun, yung kanyang sinabi. No matter how real and sincere our feelings were, the noise around us is slowly pulling us apart. Sometimes love is strong, but not strong enough to survive when everyone else keeps getting in between. So, yan na. So, yan guys. So, yan lang naman ang aking sariling pag-a-analyze po dito, And meron pa siyang sinabi dito. Rochelle, ito, parang para sa community nila dito Rochelle, maraming salamat po sa pagmamahal ninyo. Maraming salamat sa napakagandang pinagsamahan natin. This was not an easy decision. So, hindi madaling decision para sa part din ni Roel po, But, it was made with deep respect. So, yun. Involved na naman po yung respeto. So, meron siyang nire-respeto dun sa end part ni, ni Rachel. And, yun na. Yung, ayoko na ulit-ulitin kung ano yung ibig sabihin po nun. And, understanding and care for one another. Grabe. Sometimes, love means letting go. So, yun, minsan daw, ang pagmamahal ay pagpapaubaya. Grabe, Ang bigat. Mahirap gawin to, pero masabi na ni Dodong Roel na hindi basta-basta yung ginawa niyang desisyon. Sayang, both of us can become the people we're meant to be. Yan. Mga kalangga, lubos po ako nagpapasalamat sa mga alaala at panahong pinagsaluhan natin. Inihiling ko po ang inyong pangunawa at respeto sa ating bawat isa. Ito naman para kay para kay Rachel na to. Itong last na paragraph ng post ni ni Dodong Roel. Sabi niya, through our journey as partners ends here. So talagang pinuputol na, I sincerely wish you peace, strength, and future filled with happiness you deserve. Grabe. Yung concern, kagaya ni Rachel, sa end part ng kanyang post, ay concern siya kay Roel. At ganoon din si Dodong Roel, sa end part ng kanyang post, kinikilabutan ako. Sa end part ng kanyang post, ay yung concern niya. Pinaparamdam pa rin niya yung kanyang pagmamahal po, kay Rachel. Totoo guys, kinikilabutan talaga ako. Kumbaga, naku, ano ba naman itong dalawa na to? Naapektuhan ako dito.
So yun guys, so, ano ba? Ano bang nakikita natin? Or ako, sarili ko, ano ba nakikita ko? May solusyon pa ba ito? Yes, of course, may solusyon. Kumbaga, sa nabanggit ni Kuya Bal kanina, pagbabasihan din po natin yun, no? Na kailangan nila ng space. Totoo yun. Kailangan nila ng space para mag-countdown, mag-cool down po ang lahat-lahat po, ano? And by then, habang may space sila, kakaroon sila ng chance na ma-assess yung kanilang nararamdaman po sa bawat isa. At pagdating ng araw, hindi kailangan madaliin to eh. Kailangan talaga yung sarili nila ang nararamdaman ang magdidesisyon. So yan guys, pag naramdaman nila na mas mahal pala nila, mas importante pala yung pagmamahalan nila kaysa sa naging desisyon nila ngayon. And by then, magkikita yan, mag-uusap at magkakabalikan. And siguro, magiging mas open na rin yung kanilang pag-iisip kung ano man yung naging problema nila, naging dahilan sa kanilang paghihiwalay guys, ay magagawa na nila yon ng solusyon. Maaring, ito kasi nakikita ko hindi sila nagmi-meet halfway. Ayaw nilang magsalubong. May kanya-kanya silang may kanya-kanya silang mundo na ginagalawan. Kumbaga siguro lahat naman tayo na mga nilalang, may kanya-kanya tayong pride na pinapairal po, ano? So, kasama rin po yan. And siguro pagdating ng araw, pagka isinuko nila yung kanilang sarili sa nararamdaman nila, kung nakita nila mas importante yung pagmamahalan nila kaysa naging dahilan ng problema nila, ay yun, dun sila magmi-meet na yan sa gitna. At yun na, yung pag-uumpisa na panibagong yugto ng Rochelle. At siguradong mas magiging maayos po ito. So yun lang po ang sarili kong opinion at pag-analyze. So guys, hoping naman tayo na magiging maayos ang lahat. And yun na, mukhang marami na akong nasabi guys. So maraming salamat. Gusto ko na kayong pasalamatan na sumama sa akin hanggang sa dulo para naman ma-share ko ang aking opinion po, ano. So yun, thank you so much guys sa lahat na sumama sa akin. And respeto lang natin ang desisyon po nila. At maghintay lang po tayo kung ano yung mga susunod na magiging hakbang nila. Hanggang dito na lang, guys. And ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And magkita-kita po tayo sa aking susunod na upload. So, pansamantala, papaalam po muna ako. God bless po sa lahat. So, bye.